Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I'll crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Isang pagpapalaing araw po muli, a blessed church at sa ating mga viewers. It's first Sunday of September. Napakabilis po talaga ng panahon, months na. Nakakapakinig na po ba kayo ng mga Christmas carols? Or isa po kayo sa mga nagpapatugtog? Well, it's a great pleasure for us, lalo na po sa ating mga Kristiyano, talagang aalalahanin at i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Amen? For He is really a great and the most precious gift that we have ever received. Amen po ba? Yes, for Jesus is the supreme treasure, our greatest hope, the one who satisfies our deepest needs and longings.
He is our great hope. At kung mawala man po ang lahat, but we have Jesus, we have everything. For Jesus is enough. More than enough pa nga po. Amen po? Kaya mga kapatid, press on and fight the good fight. You have Jesus and He is enough. At sa umaga pong ito, hayaan natin, maibigay natin yung wagas na papuri para po sa Kanya because He deserves it. Let us close our eyes and let us pray. Dear God, our Heavenly Father, Abba Father, maraming salamat, Lord, for your great love, for your loving kindness, Panginoon, for giving us Jesus, na namatay po para sa amin, to redeem us, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pray, Lord, we are grateful, Panginoon. At maraming salamat din po, God, sa araw-araw, Panginoon, na pag-sustain mo sa amin, Lord, sa pag-iingat mo sa amin, Lord, sa pag-protekta mo sa amin, Panginoon, sa kabila, Panginoon, ng pandemic nito, na patuloy pa po namin nararanasan. Nawa, Lord, patuloy po kami hawakan, Lord, to stand our faith, Panginoon, to overcome the fear of God, na talagang sa iyo lamang, Panginoon, kami ay manangan at magtiwala, O God. At sa umagang ito, Lord, as we come to worship you, O God, let your name be glorified, O God. Please, O God, really dwell in us, Panginoon. Talagang makatakbo ka, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy ka namin pupurihin at masasalamatan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Psalm 147 verse 1 says, Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God. For it is pleasant, and the song of praise is fitting. Amen. Simulan na po natin ang ating pag-aawitan. And let us lift up our voices and our hearts to our God. Let there be praise. Let there be praise. Let there be joy in our hearts. Sing to the Lord. Give Him the glory. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Forevermore, let His love fill the air, and let there be praise. Let there be praise. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Sing to the Lord, give Him the glory. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Forevermore, let His love fill the air, and let there be praise. He inhabits the praise of His people. Dwells deep within. The peace that He gives and unequal. His love it knows no end. So lift your voices with gladness sing. Proclaim all through the earth that Jesus Christ is King. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Sing to the Lord, give Him the glory. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Forevermore, let His love fill the air, and let there be praise. For the last time, let there be praise. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Sing to the Lord, give Him the glory. Let there be praise, let there be joy.
God be praised. Sa atin pong pagkapatuloy, let us declare that Christ is enough. Ito naman po yung pagdaanan natin sa ating buhay Kristiyano. The wisest thing to do is do not turn back. Sa halip ay manangan po tayo sa grasya at pag-ibig ng ating Panginoon. And let us be reminded the joy and hope that we will find in Jesus. Truly Christ is enough. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that can never satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I'll be set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all. The joy of my salvation. This hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh yes, Jesus. Everything I need. Oh, you are enough, oh Lord. Hallelujah. Let us pray. Yes, mahal naming Panginoon. We are truly grateful, O God, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa katotohanan ito, Panginoon, na tunay ngang ikaw ay sapat para sa amin, O God, na wala na po kaming mahihiling na iba
iba pa kung ikaw po, aming Panginoon ay nasa amin. Our Lord, our Jesus, our Christ. Maraming salamat, O God. Please help us, O God, na talagang mamuhay, Panginoon, nang naaayon po sa inyong kalooban. Dahil alam niyo po, Lord, na ito po hindi namin kaya, O God. Tulungan niyo kami, Lord. Talagang baguhin niyo po kami, Lord, for your glory, O God. At nawa, Panginoon, ay patuloy na makita sa amin, Panginoon, that we have Christ in our life, Lord. And na ikaw, Panginoon, ang aming tinatanghal sa aming buhay, Lord. At ikaw lamang, Lord, ang aming pupurihin at pasasalamatan, O God. Thank you for everything, O God. Thank you for this life, O God. Nawa po ay kami ay maging kagamit-gamit, Lord, for you, Panginoon. It is always a privilege, O God, to serve you, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At sa mensahe mo sa araw na ito, Panginoon, nawa ay mangusap ka, O God, sa iyong mga anak. Marami pong salamat sa po lahat namin ibinibigay, lahat ng papuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang araw po, a blessed church. Para po sa ating scripture reading, buksan nyo na po yung Bible ninyo sa Book of Acts. Nung nakaraang linggo po, pinagtuunan po natin sa pag-aaral ang mga unang bahagi, verses 1 to 3. Ngayon po ay nasa verses 4 to 11 na po tayo. So, Acts chapter 1, verses 4 to 11. Again, Acts chapter 1, verses 4 to 11. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng krisis na aming pinagdadaanan, hindi po nagmamaliw ang inyong katapatan sa amin. Salamat po sa pagtugon sa mga pangangailangan. At ngayong araw na ito, Lord God, nakatakda mong muling tugunan ang pinakamataas naming pangangailangan, Panginoon. Ang pangangailangan po ng aming kaluluwang uhaw. Kami po ay gutom, kami po ay uhaw sa iyong salita, Panginoon. Punuin niyo po kami ngayon ng mga pagkatuto, kaalaman mula sa iyong salita. Manahan ka sa amin, Banal na Espiritu, punuin niyo po kami, puspusin niyo po kami, at makita nawa namin ang kalwalhatian mo habang kami ay nakikinig. At handa po kaming magpasakop sa nais mo, Panginoon. Kami po ay baguhin mo, kami po ay ituwid mo kung kinakailangan, at kami po ay gamitin mo para sa iyong naisin at layunin sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naaalala niyo pa po ba yung first time na dinala kayo sa school para pumasok? So, first day school experience ninyo. So, hinatid po kayo ng mga parents nyo. Tapos, nag-promise sila ng kung ano-ano, basta't pumasok ka lang sa classroom. Siguro hindi mo na naaalala kasi matagal na yon. Pero kung ikaw ay isang parent, malamang naaalala mo pa yung tagpo na hinatid mo yung iyong anak first time sa school. Di ba? Ang hirap, ano ho? So, gagawin natin lahat, sasabihin natin lahat, bibigyan natin lahat ng mga pangako para lang makumbinsi sila na pumasok sa classroom. At ilan po sa mga talamak nating linya,
sa mga ganyang experiences natin ay una, sinasabi natin, anak, mabait si teacher. Huwag kang mag-alala. At saka yung sinasabi rin natin, may prize ka sa akin pagkatapos. Yan, suhol. Hindi po ba? At bukod pa doon, sinasabi natin, magpi-play lang kayo dyan sa loob. Ang saya-saya dyan sa loob. Pero yung isa sa mga number one, I guess, na palagian nating binabanggit sa kanila ay, pag very good ka, lalagyan ka ng star sa kamay. Ngayong paglaki natin, alam natin na wala palang value yung star talaga. Di ba? Kasi nabubura din pagkatapos nating maligo. Hindi po ba? Palagay ko, isa sa mga hindi nawawalang din niya yung, anak, dito lang ako sa labas, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Hindi po ba? Sa palagay ko po, may similarity dyan, itong huling meet-up ni Jesus Christ with His disciples. Doon po sa huling yugto, bago po umakyat si Jesus pabalik sa kalangitan, ginather niya po yung kanyang mga disciples, no? Inassemble sila, nagkaroon sila ng meeting at ibinaba ni Jesus Christ lahat ng mahahalagang tagubilin na kanyang ipinagkatiwala para sa kanyang mga tagasunod. No? Pero sa tagpong iyon, hindi po sila kinausap ni Jesus Christ na para bang mga bata. No? Ang turing sa kanila ay parang mga sundalo. He talked to them as soldiers who are ready to be deployed. And they are being prepared for a dangerous mission. Sa totoo lang po, noon pa man, binabanggit na po ni Jesus ang patungkol sa misyon na ito. We see in Matthew 10:16, ang sabi, tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Matthew 10:16. Sa araw po na ito, aalamin natin ang layunin ni Jesus para sa church. At hindi po dapat mag-exist ang church labas sa itinalagang layunin ni Jesus noong bago siya pumanhik sa langit. So ang ating pong pag-inog, ang ating pagpapatuloy bilang isang eklesiya ni Jesus ay nakatagni po sa kanyang mga huling tagubilin. Ang main text po natin ay tumutukoy sa huling yugto ng earthly life ni Jesus bago siya bumalik sa kanyang heavenly life. Itong part na ito, itong 4 to 11 verses na binasa po natin ay detalyado pong itinalakay sa Gospel of Luke, chapter 24, verses 36 to 53. So if you want to check the details, nandoon po ang detalye nitong verses 4 to 11 ng Acts chapter 1. Nangyari po itong tagpong ito 40 days after Christ's resurrection and 10 days before an annual Jewish event called the Day of Pentecost. Naganap po ang last meeting na ito na tinutukoy natin ni Jesus with His disciples sa Mount of Olives, which appeared to be His favorite place. Maraming pagkakataon po si Jesus Christ ay diyan naglalagi. Ang totoo po niyan, pati yung Garden of Gethsemane ay bahagi po ng Mount of Olives. So it is a mount facing Jerusalem. Kung ang unang aklat po ni Luke ay tumatalakay sa mga ginawa ni Jesus, ang Book of Acts naman po ay tungkol sa patuloy na paggawa at pagpapahayag ni Jesus sa daigdig sa pamamagitan ng kanyang eklesiya. So this is about the work of Christ through His eklesiya, through the church, through His assembly of people. At malaki po ang significance ng Acts chapter 1 verses 4 to 11. Dito po ipinapakita sa atin ang layunin ni Kristo para sa kanyang church. Indeed, we are called for something really, really, really big. Bigger than ourselves, even bigger than our selfish ambitions. Ipinapakita din po sa atin sa mga talatang ito na ang katawagan natin po bilang kanyang kawan, bilang eklesiya, ay kaakibat ng kanyang tulong at paggabay. So hindi po tayo iniwan ni Jesus sa ere. Siniguro niya po na nasa sa atin ang lahat ng bagay na kakailanganin natin para matupad ang layunin niya para sa atin. Now, Jesus, before going to heaven, granted His followers the promise, the power, and the purpose that they need. So let's talk about this one by one. Unahin na po natin, the promise, ang pangako. Makikita natin po ito sa verses 4 to 5. Ang sabi, and while staying with them, He ordered them not to depart from Jerusalem,
but to wait for the promise of the Father, which he said, you heard from me. For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So makikita po natin malinaw ang bilin ni Jesus sa mga tagasunod niya. Ang sabi niya sa kanila, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Okay? Huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggang hindi dumarating ang ipinangako ng Ama. So bakit kaya nabanggit ni Jesus ito? Isipin po natin yung senaryo. Si Jesus Christ po, ang kanilang leader ay pinatay, pinahirapan. Hindi po ba? At sa palagay po ninyo, anong pwedeng maisip ng mga disciples at that time? Kung ang kanilang leader po na si Jesus ay pinahirapan at nagawang patayin, paano pa po kaya sila ng mga tipikal at karaniwang mga mamamayan lamang? So malamang pumapasok po sa isip nila na, naku, tumakas na tayo, pumunta na tayo sa ibang lugar. At wag na tayong manirahan dito sa Jerusalem. But Jesus told them, do not depart from Jerusalem. Wait for the promise. So Jesus had instructed them to stay and wait for the promise of the Father. Okay? So alamin po natin kung anong pangako ang tinutukoy dito. Marami pong beses na nabanggit ni Jesus ang tungkol sa pangakong ito. Makikita po natin sa Book of Luke, chapter 11, chapter 12, chapter 24, even sa John, chapter 14, chapter 26, 15, and 16. So maraming beses po sa iba't ibang pagkakataon, binabanggit pa ulit-ulit ni Jesus ang tungkol sa pangakong ito. Ang tinutukoy ni Jesus na promise ay walang iba kundi ang pagdating ng banal na Espiritu. Yan po ang pangako ni Jesus sa ngalan ng Ama. Ang sabi niya sa John 14:16, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. So dito po, kung makikita natin yung salitang patnubay, okay? I'm not sure about the translation you're using, pero sa Tagalog version makikita po natin it was written in capital letter. Yung at least yung first letter is in capital, indicating that this is pertaining to a person. It is not just pertaining to a matter or to a thing, no? Ito po ay persona, no? And Jesus Christ is talking about the third person in the Trinity, namely the Holy Spirit. Ang Christian term po na ginagamit natin tungkol dito ay indwelling of the Spirit. Indwelling of the Spirit o pananahan ng banal na Espiritu. Yung pagtira ng banal na Espiritu sa atin bilang mga mananampalataya ni Jesus. May ilang bagay po na mahalagang malaman tungkol sa indwelling of the Spirit. Okay? Number 1, lahat po ng mga mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Automatic po yan. Kapag ikaw ay Christian, automatic you have the Spirit of God. Okay? So we see that in John 7, verses 37 to 39. Every believer of Christ has the Holy Spirit in them. Okay? So, ang tangi pong requirement dyan ay faith in Christ. So if you have faith in Christ, automatic, meron ka ring Holy Spirit. Number 2, nanahan ang banal na Espiritu sa atin nang magsuko tayo ng buhay kay Kristo. We see that in Ephesians 1:13 and even in Galatians 3:2. Those are biblical support for this. Nung tayo po ay nagsuko ng buhay kay Jesus, yun din po ang pagkakataon kung kailan nanahan sa atin ang banal na Espiritu. At pangatlo, ang pananahan ng banal na Espiritu sa atin ay permanente. Okay? Pag sinabing permanente, ibig sabihin, ang Holy Spirit hindi po umaalis sa buhay ng isang Kristiyano. Okay? We see that 2 Corinthians 1:22 and Ephesians 4:30 if you want to have biblical references. So, hindi po aalis ang banal na Espiritu sa atin dahil siya mismo ang itinuturing na tatak o garantiya ng ating kaligtasan. He is the guarantee of our salvation. Kaya kung naniniwala tayo na ang kaligtasan ay hindi nawawala, and that's what we believe in a blessed church, no? Naniniwala din tayo na ang banal na Espiritu na tatak ng ating kaligtasan ay hindi mawawalay sa atin. Okay? We have that guarantee. And that guarantee is a person in us, the Holy Spirit. At hindi rin po umaalis ang banal na Espiritu kahit po tayo ay nagkakasala
Sa mga pagkakataon na tayo po ay nabibigo sa ating pagkakristyano, dumarating ang pagkakataon talaga na nagiging pasaway tayo, sumusuway tayo sa kagustuhan ng Diyos, nakakagawa tayo ng mali, nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi pa rin lumulubay ang banal na Espiritu sa atin. So tiyak po ang pananahan ng banal na Espiritu. Tiyak ang indwelling of the Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. At ang kagandahan nito, hindi nakabase yung kanyang pananahan sa atin sa mga performances natin bilang tao. Okay? Pero, sa kabila po ng katotohanan na hindi siya umaalis sa buhay ng mga Kristiyano, sinasabi rin po, maliwanag na maliwanag sa salita ng Diyos, na ang banal na Espiritu ay namimighati. Tayo po bilang mga Kristiyano ay may kakayahang magdulot sa kanya ng pighati. Can you imagine that the weight of that truth, di ba? Tayo bilang mga maliliit na tao ay may kakayahan na bigyan ng pighati ang banal na Espiritu. And that's what we see in Ephesians 4:30. No? We have the capacity to grieve the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:19, we have the capacity also in our sinfulness to quench the Spirit. Sinisikil natin ang banal na Espiritu. Sa paanong kaparaanan? Kapag po tayo ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban, kapag tayo hindi sumusunod sa mga gusto niya, kapag tayo hindi sumusunod sa kanyang mga utos, we grieve, we quench the Spirit. Okay? Pero hindi sapat ang anumang kabiguan, kasalanan, kamalian natin sa buhay para umalis ang banal na Espiritu. No? Kung paanong tayo ay iniligtas ni Jesus by grace, the Holy Spirit also resides in us by grace. And at the same time, it is the Holy Spirit who gives us the desire to please God. He gives us the desire to do things that are glorifying to Jesus. Tandaan po natin yan, ano? And then for that reason, we also grieve as Christians. Hindi lang Holy Spirit ang nag-grieve kapag tayo ay nagkakasala. Maging tayo bilang mga Kristiyano, we mourn for our sins. We mourn for our sinfulness. And we mourn even for the sin of others. Okay? Because we know sins have consequences. So, maliwanag po sana sa atin ang ibig sabihin ng indwelling of the Holy Spirit. Lahat po ng Kristiyano has been indwelt. Okay? Pinanahanan, tinirahan ng banal na Espiritu. And for that reason, we are also called the temple of the Lord. The temple of God. Okay? Para kay Jesus, mas okay na umalis siya dahil ang kapalit po ng kanyang pag-alis ay pagparito ng banal na Espiritu. Pag-usapan po natin yan. Sabi niya sa John 16 verse 7, "Subalit sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit pag-alis ko, isusugo ko siya sa inyo." John 16:7. So, nang naparito po si Jesus, being in a physical body, meron po siyang physical na pangangatawan, hindi po ba? He purposely limited himself to being in one place at a time. Ito ang malaking kaibahan nang dumating ang banal na Espiritu sa buhay ng mga Kristiyano. Through the Holy Spirit, God can reside in every Christian, anytime, anywhere. So yun po ang kagandahan, ano? Today, through the indwelling of the Spirit, God is not only with us, but in us. Kung natatandaan po ninyo, sabi sa John 1 verse 14, okay? The Word became flesh and dwelt among us. It was pertaining to Jesus Christ, who took the form of human para po makasama tayo. But then, because of the Holy Spirit who came, God is not only with us, but also in us. Ang sabi po ni Jesus, you will be baptized in the Holy Spirit. You will be baptized in the Holy Spirit. At ito pong baptism na ito, ikinumpara niya sa bautismong isinasagawa ng kanyang pinsan na si John the Baptist noon. So, John the Baptist baptizes people, and his baptism was symbolic of repentance. Kapag ikaw nagpabaptize kay John, ang ibig sabihin nun, nagbabagong prinsipyo ka, nagbabagong pag-iisip ka. Kasi po, ang salitang repentance ay nanggaling sa Greek word na metanoia, nang ibig sabihin ay change of mind. Okay? Change of perspective. So, during those days, baptism is symbolic of conversion.
Kapag gusto mong magpabaptize mula sa ibang relihiyon patungo sa Judaism na noon ay prominent religion, then what you do is to be baptized. No? You ought to be baptized. But when John came, John baptized in preparation of Christ's coming. Christ's baptism by the Holy Spirit is not only symbolic, but the actuality of repentance and conversion. So ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan sa likod ng ating mga pagbabagong isip at pagbabagong buhay. Okay? So even John the Baptist talks about the Spirit baptism. Ang sabi niya po sa Luke 3:16, dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. So John baptizes in preparation for the Messiah. Okay? Sa kauna-unahang pagkakataon, naganap ang baptism na tinutukoy ni Jesus Christ at tinutukoy ni John the Baptist sa Luke chapter 3. No? 10 days after Christ ascended to heaven. Okay? 10 araw matapos umakyat ni Jesus sa langit, nangyari po itong Holy Spirit baptism na tinatawag. For the first time in history of the church. Okay? Spirit baptism is not an event separated from our Christian conversion. It occurs right at that moment when we genuinely surrender to Christ. Naniniwala po tayo that the moment we surrender our lives to Christ, no, tayo po ay pinanahanan na ng banal na Espiritu. We have received that indwelling of the Holy Spirit. At saklaw po nito, ang lahat ng mga mananampalataya, okay? So, hindi po totoo na ang mga baptized lang ng Holy Spirit ay yung mga nag-speak in tongues. Nothing else qualifies us for that baptism except for our faith in Christ. Yun lang po ang tanging batayan ng pagbabautismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay? So, bukod sa pangako that you will be baptized in the Holy Spirit, magtungo naman po tayo doon sa pangalawang punto natin, the power. The power. We see this in verses 6 to 8. Ang sabi, so when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So matapos kong bigyan ng instruction ang mga alagad tungkol sa pagdating ng Holy Spirit, isang bagay ang naisip nilang itanong, no? So Lord, ito na po ba ang katapusan ng mga pagiging alipin namin mula sa ibang bayan? Ito na ba ang pagkakataon na ipaghihiganti mo kami sa mga umapi sa amin? Yan po yung pinanggagalingan ng kanilang straight question na, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Okay? So kung hindi po natin alam ang background tungkol sa typical concept na meron ang mga Hudyo tungkol sa Messiah, may isip po natin na wala talagang connection itong tanong na ito Hindi po ba? Naisip po nila na ang pagdating po ng banal na Espiritu na tinutukoy ni Jesus Christ ay katumbas ng restoration ng Israel na ipinahayag po ng mga Old Testament prophets. Particularly po nila Jeremiah, Ezekiel, at saka ni Joel. Di po ba napag-aralan natin yung Book of Joel? Kaya lang po, nilinaw din ng Biblia na itong tinutukoy nila, itong tumatakbo sa isip ng mga Hudyo ay nakataktang maganap when Jesus returns. Sa pagbalik pa ni Jesus. Kaso po, di po ba, sa meeting na ito na ating tinatalakay, papaalis pa lang po si Jesus Christ at nagbibigay po siya ng tagubilin sa simbahan. Okay? So immediately, Jesus refocused their attention to what is more important at the moment. Okay? At minsan po talaga guilty rin tayo dyan. Sa totoo lang po, wala talagang connect yung sinasabi ng mga followers ni Christ when he was discussing about the baptism of the Holy Spirit. Okay? When he was discussing about the promise. Hindi po talaga yung connected. Kaya lang po, pinapakita nito na tayo po talaga as a church, we can get easily sidetracked, no? Madali po tayong ma-sidetrack, madali pong ma-divert ang ating mga atensyon sa mga bagay na hindi naman talaga masyadong pinahahalagahan dapat ng isang Kristiyano.
Okay? Mahilig po tayong mag-ubos ng panahon sa mga bagay na hindi naman ipinagkatiwala sa atin ng Diyos para alamin. Okay? So halimbawa po, throughout the history, meron pong mga Christians na masyadong obsessed sa signs of the times. Tuwang-tuwang pag-usapan ng end times. Wala pong masama na pag-usapan po ang end times, ha? O yung mga signs of the times, yung signs na malapit nang dumating ang Panginoon. It's good that we talk about it. Kaya lang minsan po, sa sobrang pagka-obsessed ng ilang Kristiyano, meron pang mga nagko-compute kung kailan eksaktong darating si Jesus Christ. Okay? Talagang kino-compute kung kailan talaga yung date ng kanyang pagdating. At minsan sa sobrang pagka-obsess natin sa ganitong mga bagay-bagay, mga impormasyon na hindi naman talaga dinisclose ng Panginoon sa atin, kung sino-sino na po ang napagbintangan natin na Antichrist. Okay? May mga Kristiyano naniniwala ang Antichrist si Pope. Di po ba? Meron ibang naniniwala si Barack Obama o kaya si Bill Gates. Okay? When I was younger, nabalitaan ko ang Antichrist daw ay si Chris Aquino. No? I'm not kidding. Dumating po talaga yung point na talaga ang dami nating pinagdududahan na parating na Antichrist. No? But very clear, ang sabi ni Jesus Christ, it is not for you to know. Okay? So dapat, yung mga salitang yan ni Jesus, umalingaw-ngaw sa atin sa mga pagkakataon na ang ating lakas at ating panahon ay inuubos natin sa mga bagay na hindi niya naman ipinagkatiwala sa atin. Okay? May we hear this word in our mind, no? It is not for you to know. Okay? The times and the seasons. May mga bagay na inilaan lang ang Diyos para sa kanyang sarili. Meron din po siyang privacy. Okay? At meron siyang karapatan na magtago ng mga bagay na gusto niyang itago sa atin. Okay? At gusto niyang i-keep para lang sa kanyang sarili. Okay? Kaya yung mga bagay na yun, hindi dapat natin pinagbubuhusan masyado ng panahon. It's good to talk about it, pero hindi para ubusin ang ating lakas, ang ating panahon at mag-away-away patungkol sa mga bagay na iyon. In fact, sa Old Testament pa lang po, makikita na natin ang sinasabi ng Panginoon about it. Deuteronomy 29:29. Ang sabi, may mga bagay na sadyang inilihim ng Diyos nating si Yahweh, ngunit ipinahayag ang kautosang ito upang sundin natin at ng ating mga anak magpakailanman. No? So, ang sinasabi ni Jesus dito, meron ka talagang hindi alam kasi hindi ko ipinapaalam at hindi mahalagang ipaalam. Okay? Pero meron akong ipinahayag sa iyo. Meron akong mga inilagay na napakalinaw sa salita ko para iyong pangatawanan, para iyong sundin, at para bigyan ng panahon. No? Even in the Old Testament, we can hear the Lord asserting His privacy. No? So, anong ibig sabihin? Hindi po natin alam kung December 25 ba talaga ipinanganak si Jesus Christ. Okay? Marami tayong hindi alam. Hindi natin alam kung long hair ba talaga si Jesus Christ. Hindi natin alam kung ano talaga ang totoong itsura, eksaktong itsura ni Jesus Christ. Hindi po natin alam kung kailan eksaktong babalik si Jesus. Hindi po natin alam kung sino-sino ang mga elect o pinili ng Diyos. Hindi mo alam kung ang kamag-anak mo ay elect o hindi. Hindi natin alam kung may mga nilalang ba sa ibang mga planeta. Hindi po ba? Pero sa kabila ng mga hindi natin nalalaman, may mga bagay na pinili niyang i-disclose sa atin. Okay? Meron siyang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin at kanyang nilinaw sa atin. Yun po dapat ang pinagbubuhusan natin ng atensyon. So ano pong ginawa ni Jesus Christ sa mga talatang ito? Ibinalik ni Jesus ang tuon ng kanyang mga alagad sa tunay na mas mahalaga. At ano po yung mas mahalaga? Ang sabi niya, it is not for you to know, okay? But you will receive power. So para bang si Jesus Christ, okay, out of topic, let's go back to this topic. As I was saying, you will receive power. Okay? And this is far more important than the initial question of the disciple. Lord, when would you restore the kingdom of Israel? So Jesus is telling them, before that, focus on this one first. Ito muna ang pagtuunan natin ng pansin. You will receive power. And this is so beautiful. First, they received the assurance of God's presence. Okay? That the indwelling of the Holy Spirit. And this time, they received the assurance, not just of His presence, but also of His power.
we will receive not just the Holy Spirit, but also His power. The word power came from the word dunamis, na ang ibig sabihin po ay able or having the ability. Okay? Kakayahan. Yan po ang ibig sabihin ng dunamis. Yan po ang ibig sabihin ng power na nakalagay sa verse 8. The Holy Spirit empowers us to do whatever it is that God called us to do. So iba po ito sa talento o mga karaniwang kakayahan na taglay natin bilang tao. Ito pong power na tinutukoy sa verse 8, it refers to the ability of accomplishing God's work. And this work is very important. It is the work that He chose to reveal and share with us. And this work must be the focus of each and every Christian. This work must be the focus of the church. This work must be the focus of a blessed church. Listen. Number 3, the purpose. The purpose. Still in verse 8, sabi, you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Nanggaling po sa Greek word na martus, ang salitang eyewitnesses. Martus, yan po ang salitang ginamit. At yung salitang martus, dyan po nanggaling ang salitang martyr. Okay? Ngayon po, kapag binabanggit po ang salitang martyrs, naiuugnay po natin kaagad sa mga pinapatay. Particularly yung mga Christians na pinapatay because of their faith in Christ. Okay? Pero ang totoo pong ibig sabihin talaga ng martus ay saksi o eyewitness. Kaya lang ito po'y nag-evolve through time dahil po sa dinanas ng mga unang Kristiyano. Okay? So when we think about Christian martyrs, we think about those people who were killed, who were brutally murdered because of their faith in Christ. So in essence, all true Christians are Christ's witnesses. In the same light, all true Christians must be ready to not only live for Christ, but to die for Him when necessary. So, when people are called to be witnesses, ang ibig pong sabihin nun, we are also called to die for Christ when the opportunity calls for it. Sa tagpong ito, ipinahayag po ni Jesus ng buong linaw ang layunin niya para sa church. Ito po ang mission ng church, ng lahat ng Christian church all over the world. And this should be the mission of a blessed church as well. Ang sabi niya, you will be my witnesses. You will be my martus. You will be my martyrs. So we have been indwelt and empowered by the Holy Spirit for this one major task of making Jesus known through the proclamation of the gospel. So we teach, we train, we give, we serve, we reach out, we pray, we do everything in church for the purpose of spreading the gospel. Everything that we are and everything that we have as a church points to the fulfillment of this task that God has entrusted to us. So lahat po ng Kristiyano ay mga saksi. At lahat po ng Kristiyano ay may trabaho, may layunin, may tungkulin na dapat gampanan. At yun po ay upang ipakalat ang pangalan ni Kristo at ipahayag ang kanyang ginawang pagliligtas sa sangkatauhan. Yun po ang trabaho natin bilang eklesiya. So, itong trabaho na ito, itong purpose na ito, mas kilala po natin ito sa tawag na The Great Commission. Kaya lang po, dahil madaling ma-sidetrack ang mga churches, kung minsan, itong Great Commission nagiging Great Omission. Sabi po sa Matthew 28 verses 19 to 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo
Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Many churches invest in a lot of things, getting busy to establish human empires and forgetting what they're really called for. So inilatag po ni Jesus ng malinaw ang trabaho natin bilang eklesiya. Sabi niya, go. Ang sabi niya, make disciples. Ang sabi niya, baptize. Ang sabi niya, teach. Ito po dapat ang pinagkakabalahan natin bilang a blessed church. Ito po dapat ang pinagkakaabalahan natin bilang mga Kristiyano. We ought to proclaim Christ in all His glory, in all His mercy and gracious acts towards us. Every Christian is expected to get involved in this task based on the gifts and capacity that God has graciously given us. So hindi naman po tayo lahat missionaries. Ang iba po ay tinawag para maging pastors. Ang iba po ay tinawag para maging givers, maging intercessors, para sumuporta sa kahit paanong kaparaanan ng naayon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. We ought to sustain this task. We ought to support this great commission. We ought to be together in fulfilling this purpose. Sa muling pagbalik po ni Jesus, ang usapin po ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang ating lupain o kung gaano karami ang naipundar natin. Hindi po sa kung gaano tayo kayaman. Hindi po sa kung gaano tayo kasikat. Hindi po sa kung gaano tayo kalaki in terms of membership. Kundi sa kung gaano tayo katapat sa ibinigay niyang tungkulin. The indwelling of the Spirit is different from the infilling. Okay? Turuan ko po kayo nito. Lahat po ng Kristiyano ay indwelt by the Spirit. Pinananahanan ng banal na Espiritu. Pero hindi po lahat ng Kristiyano ay puspos ng banal na Espiritu. Okay? Iba po yung indwelling at iba po yung tinatawag na infilling of the Holy Spirit o yung pagiging Spirit-filled. A person may be indwelt by the Spirit pero hindi iyon katumbas ng pagiging Spirit-filled. Spirit-filled Christians are those who are completely yielded to the will of God. Ito po ang mga mananampalataya na ang mga naisin sa buhay ay nakalapat sa mga naisin ng Diyos. We can never be filled with the Spirit if we continue to quench or grieve Him. Ang sabi po sa Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. No? It is basically a command given to us in the Bible. We ought to be filled by the Holy Spirit. And it can never happen if we keep on quenching and grieving the Spirit of God. A Spirit-filled life is a Spirit-led life. Ito po ay buhay na pinangungunahan ng banal na Espiritu. Ito po ay buhay na ang nangingibabaw ay ang layunin at pagnanais ng Diyos. Are we a Spirit-filled Christian? Are we a Spirit-filled church? The early church were not only indwelt by the Spirit, but they are filled in Spirit. They were faithful to the task. Sa katunayan po, mapapansin po natin sa pagkakahati ng Book of Acts, organisado po nilang sinunod ang utos ni Jesus na ito. They took the Great Commission so seriously. Makikita po natin sa Acts chapters 1 hanggang chapter 7, they witnessed for Christ in Jerusalem. And then, in Acts chapters 8 to 12, they witnessed for Christ in Judea and Samaria. And then in Acts chapter 13 to 28, they witnessed for Christ to the ends of the earth. Ito po ang dahilan kung paanong nakarating ang gospel sa Rome, kung paanong nakarating sa Corinth, sa Ephesus, sa Galatia, sa Colossae, sa Philippi, sa Thessalonica. Yan po ang dahilan kung bakit kung saan lupalop nakarating si Pablo, okay? At nakalikha ng kanyang mga sulat sa iba't ibang parte ng daigdig para i-address ang mga local churches. The early church took the Great Commission so seriously. At ito rin po ang dahilan kung paanong pati tayo sa Pilipinas ay naabot ng Ebanghelyo.
inabot po tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga unang eklesiya. Sa ngayon, hindi pa po tapos ang trabaho. Familiar po ba kayo dun sa 1040 window? Kung hindi po, bigyan ko po kayo ng maikling background tungkol dyan. Meron pong isang Christian mission strategist na nakadevelop po ng tinatawag na 1040 window. Ang pangalan niya po ay Louis Bush. 1040 window, ang tawag po sa rectangular area na mula 10 degrees latitude north of the equator to 40 degrees latitude north of the equator. So malamang di rin natin naintindihan yan dahil nakalimutan na natin yung mga subject natin, yung mga civic at kultura natin noong high school. So tingnan nyo na lang po ang larawang ito para magkaroon po tayo ng graphic idea kung ano po yung 1040 window. Yan pong rectangular part na yan, ang 1040 window. At sa loob po ng rectangular area na yan, naninirahan ang mga taong hindi pa naaabot ng gospel ni Jesus. Okay? And I have few interesting facts for you about this 1040 window. 2/3 of the world's population, and that is more than 4.4 billion people, okay, live in the 1040 window. Okay? So, 4.4 billion people po ang naninirahan dyan sa rectangular area na yan ng globo. 90% of the people living in the 1040 window have never heard the gospel message even once. Hindi po nila napapakinggan pa ang Biblia, hindi po nila kilala si Jesus totally. At hindi po nila naririnig pa ang gospel. Karamihan po sa mga relihiyon na nasa loob po ng rectangular area na yan ay Islam, Buddhism, and Hinduism. Yan po ang nasa sentro ng 1040 window. And within the 1040 window are areas such as North Africa, Middle East, and Asia. Ang tawag din po dyan sa 1040 window ay resistant belt. Pag sinabing resistant, yan po yung karaniwang mga area kung saan hindi po welcome ang Biblia, hindi po welcome ang Christianity. Kaya po hindi po ganoon kadaling pasukin. Okay? Bilang eklesiya ni Jesus, tinawag po tayo para ipahayag ang kanyang mabuting balita. Sana magkaroon po tayo ng matinding pagnanais na makibahagi sa layuning ito. Ito po ang gusto ni Jesus. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo tinawag ni Jesus bilang isang church. At hindi lang po tayo binigyan ng tungkulin, kundi pati ng kapangyarihan, dunamis, upang ito'y magampanan. So samantalahin po natin, kahit po itong pandemic na ito, hindi po tayo kayang pigilan na tuparin ang layunin na inilaan sa atin ng Panginoon. No? Hindi po dahilan ng kahit anumang bagay para mahadlangan tayo sa layunin na dapat nating isinasagawa bilang mga anak ng Diyos. I call upon the ABC leadership, ABC Council to talk this through. So we have to think, no? As a church, we ought to pray and ask the Lord, Lord, ano ang pwede naming gawin para makibahagi? Anong pwede naming gawin para patuloy na ma-involve sa task na ito? What can we do to share and spread the gospel to all nations? We can start with our own Jerusalem, our own backyard. No? Sa Cavite City, napakarami pong tao pa ang maaring hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Pwede po natin silang abutin. Then we go a little bit further to our own Judea and Samaria. Then we respond to the global gospel need. So let's continue to support people in going to the seminaries. Ipinamamanhi ko po sa inyo bilang inyong pastor na magpatuloy po nawa ang patuloy nating pagsuporta sa mga kabataan na tinatawag ng Diyos na mag-aral sa seminary, na maging future pastors, future missionaries, future church workers. Let's take part in this field of training and equipping people. So let's make disciples of every member entrusted to our care. No? Kaya po lahat po tayo, with the help of the Christian education, I'm glad to hear that CE is actively wanting and planning to go back to the gospel basics. Napakahalaga po na magsimula po tayo ulit sa pundasyon ng ating mga pananampalataya. Sa ating finance, let's allot a percentage of our finances to support missions institutions. Okay?
Ang sabi po ng mga angels sa verse 11, Jesus will come in the same way as you saw Him go into heaven. Kung paano raw pong umakyat si Jesus, dahan-dahan siyang kinuha ng Ama, paakyat sa langit, ganoon din po ang kanyang uri ng pagbaba. At sa palagay po ninyo, when He comes back, kapag po bumalik si Jesus, sa palagay po ninyo, ano ang pag-uusapan natin muli? Ano kaya ang topic na pwede niyang pag-ikutan sa ating susunod na meeting with Jesus? Don't you think He will again talk about the same thing He said before He went to heaven? Souls matter to Christ. He can accomplish this mission with or without our involvement, with or without our help. Yet, He chose us to be involved and share in His joy. Yan po ang katotohanan. Kahit po labas sa tulong natin, magagawa ng Panginoon ang kanyang nais. Pero pinili tayo ng Diyos para makibahagi sa kanyang nais. Makibahagi sa kanyang tungkulin ng pagliligtas sa sangkatauhan. We are part of that. No? Hindi po ba kayo nagtataka bakit hindi anghel ang binigyan ng Great Commission? Why was it entrusted to the church? Why was it entrusted to us? Hindi po ba? Why us? Why grant us the Holy Spirit? Why grant us the power from the Holy Spirit to fulfill this task? He can do it alone. But He doesn't want to do it alone. He wants us to share in that task so that in the same way, we can share in His joy. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami nakapag-aral muli ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat Lord dahil binabalik mo kami bilang isang iglesia, Panginoon, sa tunay naming layunin, Panginoon. And Lord, salamat po, Panginoon, sa aming mga napag-aralan, Lord God, we have learned that we are unstoppable. Nothing can hinder us. No one can stop us from fulfilling the task. Why? Because the Holy Spirit is in us. And the power of the Holy Spirit guides us. The Holy Spirit infills us to fulfill the task you have entrusted to us. At Lord, salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo po kami ng bahagi. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pagnanais. Tawagin niyo po kami, Panginoon. Tawagin niyo po ang A Blessed Church, Panginoon, na maging tagapamahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon. Mula sa pinakakaraniwang naming miyembro, Panginoon, hanggang sa aming mga manggagawa at sa aming mga pinuno, Panginoon. Lord, turuan mo kami, Panginoon. Paghusayin mo kami na maging kasangkapan sa pamamahayag ng iyong mabuting balita. Lord, grant us ideas, grant us ways. And Lord, thank you very much for the truth that it doesn't really matter, Lord God, kung ilan ang resources namin. Limitado man po ito, Lord God, we are not limited in power. We are not limited in ability to reach the world for Christ because we have the Holy Spirit. Lord, God, grant us the grace to be faithful to your work. Tulungan niyo po kami na pahalagahan ang mga tungkulin ito. At patuloy ka nawang manugod, Panginoon, sa aming mga pagkilos, sa aming mga pagsunod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Be still, there is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms puts for the weak. Let faith arise. Let faith arise. I lift my hands to believe again.
pour out my heart this day. I remember you are faithful, God, forever. Be still, there is a river that flows from Calvary's stream, a fountain for the thirsty. Your grace that washes over me, let faith arise, let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this day, I remember you are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this day, I remember you are faithful, God, forever. Let it arise, let it arise. Open my eyes, open my eyes. Let it arise, let it arise. Open my eyes, open my eyes. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this day, I remember you are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart this day, I remember you are faithful, God, you are faithful, God, forever. Kamay. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapalang nagmumula sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. You're the reason why our hearts are beating. You're everything we need. You're the reason for the songs we're singing. We sing because we're free. Come on, we'll let it rise up to our God.
we're free.